Sa pagharap ng mga opisyal ng ehekutibo sa pagdinig ng Senado, naging mainit ang talakayan kaugnay ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang punto, naluha ang kaalyadong si Senador Robin Padilla. Gustong maliwanagan ng Senate Committee on Foreign Relations bakit sinurrender si Duterte sa ibang bansa, gayong sa Interpol Red Diffusion nakalagay na dapat arestuhin si Duterte para sa posibleng extradition. Ang sabi ni Justice Secretary Crispin Remulla, hindi na posible ang extradition dahil hindi na miyembro ng International Criminal Court ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership . Kaya nga Kasi yung po yung malinaw na po ako, na may treaty po na kinakailangan para magkaroon ng extradition. Wala pong treaty . Kasi nga nag-withdraw na tayo sa ICC. Yun po yung option na binibigay ng batas sa authorities sa amin po, sa amin pong departamento at sa ating pong executive department. Malinaw po yun. Ang surrender po ay isang option na pwedeng gawin. Kwestiyon din ni Committee Chair Senador Amy Marcos ang mga pinirmahang dokumento ni Ambassador Marcos Lacanilao, ang representative ng Interpol Manila, nakasama ni dating Pangulong Duterte mula sa airport hanggang sa The Hague. Nakalagay kasi sa form na sinagutan ni Lacanilao na hindi niya alam kung humarap sa Competent National Judicial Authority ang inaresto. Alam mo, mula nung dumating na talaga naman hindi pinayagan makita yung abogado, hindi pinayagan pumunta sa Pilipinong husgado, hindi pinayagan lumabas. Bakit mo sinasabing do not know? Nandun ka, nakababad ka, hanggang sa Hague, nandun ka . Yun ho kasing certification, yung details, nandun po sa DOJ certification. Yun ho yung inaantay ko that time. pag sinabi mong di mo alam, you are lying. Sinagot din nila Lacanilao sa dokumento na nakatanggap ng legal assistance ang dating Pangulo sa national proceedings. Kasama ni Duterte sa Villamor Air Base noong March 11 ang executive secretary niya na si Salvador Mejaldea na isang abogado at si Attorney Martin Delgra. Baka naman kabulastugan lahat Hindi ma'am, ito. legal assistance kasi po that time ang pagkakaintindi ko kasi nandoon yung tatlong lawyers niya. May national proceedings ba doon sa Villamor na sinasakop yung tatlong abogadong sinasabi mo? Legal assistance and serving of No. warrant. Dahil hindi katanggap-tanggap sa mga senador ang sagot ni Lacanilao, ipinakontempt siya ni Senador Bato de la Rosa. Paliwanag ng Justice Secretary, ang sinagutang form ay para sa extradition. That's an extradition form. Kaya ang mga tanong po dyan is for extradition, not for surrender. The representative of the Philippine government should not just sign. He should have noted there, surrender to, not applicable, etc. Hinimay rin kung sino ang nagutos ng pag-aresto kay Duterte. Ang itinuro ni CIDG Chief Nicolas Torre III, si PNP Chief Romel Marbil. Si Marbil naman, ang Philippine Center on Transnational Crime ang itinurong nagbigay ng order to arrest, pero itinanggi ito ng PCTC. Nagsimulang mag-init ang diskusyon nang sabihin ni Marbil na ito raw ay saklaw na ng executive privilege. General Marbil, are you lying? I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter. The Ay, separation matter. nandito na tayo . Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to executive attend the last privilege. hearing. Dahil dito, umalma si Justice Secretary Crispin Remulla sa anyay pambubuli. That's why we didn't want to Executive attend the last privilege. hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a No, position. we're not bullying you, sir. Nobody's bullying We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And No, executive we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. President Remulla. Duterte is already at The Hague. Tapos na We're ang boxing. asking kung sino nagpadala doon sa kanya. Sino Yun ang tanong natin. We're trying to understand every step of As I the said, way. Inako na ni Remulla na siya ang nagbigay ng clearance at basihan sa batas para arestuhin si Duterte. as I said earlier, everything was cleared with the DOJ. We are not bullying you, sir. Ha? We want the truth. That's why if we So, try sir- to make a person admit something that should not be admitted, it means that there is something more to it, which is the clearance given by the DOJ was probably the most important part of it, to serve the warrant of arrest and to surrender the person under the law. Ko-contempt yung isang chairman ng komite, biglang kokontrahin mo. Anong tawag mo dun? This is a break, very, very shortly. But in the meantime, can we just finish
Oo, tapusin lang po natin tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At ito ay may kinalaman sa chain of command lang naman. Pakaliwanag. Sinabi na naman ni DOJ. That's executive privilege po. Basta usapan na po within the executive Puta, department. ikaw hindi na- nagdidesisyon? Basta ano? Tingnan niya, ikaw na pala nagdidesisyon ngayon sa Kamara, sa Senado. Tingnan mo yung sagot ni ano ha. Oh. natin tapos mag-break po tayo. Okay, si Senator Bato, please. May tinatanong yata siya kay Chief PNP. At ito ay may kinalaman sa chain of command lang naman. Pakaliwanag. Sinabi na naman ni DOJ. That's executive privilege po. Basta usapan na po within. Basta. Ikaw ang nagdidesisyon. Ang lupit mo, Brad. Isa kang alamat. Ikaw ang nagdidesisyon sa Senado. Alam mo, naku, hindi ko papayagan to kung ganito. Sa totoo lang ha, pasensya ka na, Senator Amy, ikaw ang, hindi kasi hindi pwedeng si Bato si ang talagang kailangan bumara dyan, si Amy, dahil siya po yung siya po yung chair, di ba? Siya ho si Miss Chair, Mr. Chair, siya ho yun di ba? The executive department, hindi na ho namin pwedeng ilabas dito. I think those matters are matter of executive privilege. Maliwanag The decision-making process of the executive department, especially on the top level, kasama na po kami, ay executive privilege. But I have gone as far as saying, I gave the clearance. Clearance, but not the order. Well, it can be interpreted both ways, sir. Anong it can be interpreted? Hindi magkaiba yung clearance. At nanggaling na utos. Anak ka ng wedding. Grade 1 ka ba? Hindi, sorry pero grade 1 ka ba? Pag nag-utos, uutusan ka. O are, tong halimbawa lang, yung janitor, uutusan. Oy, pumasok ka doon sa conference room na may meeting sila. Diba? O, pupunta ngayon yung janitor doon sa conference room. Tapos meron nakaharang na sekretary doon sa labas. Bakit? Kasi siyempre, lahat ng pumapasok to, executive lang. Hihingi ka muna ng clearance doon sa sekretary. It doesn't mean na yung sekretary nag-utos, papasukin tong janitor. May nag-utos. Sino yun? Yung head ng janitorial service. Yun na nag-utos. So para sabihin mong equivalent yan, hindi equivalent yan. Remulla. Tarantado mo pati. Ay naku, Remulla. Ako na, pupuno na sa'yo. Ako talaga sa'yo. Mr. Chair, I move to contempt Remulla for being... Ayoko naman sabing stupid, pero... I want to move in motion. Motion to contempt Secretary Remulla for do not understand what he is talking about. Well, klaruhin natin, sir. You gave the order or you gave the clearance I gave the clearance to the SILG. to the SILG? Yes. So So sino? meaning the SILG was the one who gave the orders to Yun, ang linaw nun. Anak ka ng wewe, sasabihin mo magkapareho. the Chief PNP. Well, that's why we are citing executive privilege, because we do not want to be drawn into this long discussion. Yes, I'm sorry it's so long, but it's also because certain witnesses have been so evasive. Arresting the president or the former president is not a quintessential and non-delegable power of the president, di ba? Yun ang maliwanag sa Tama. Senate versus Ermita. Wala namang information that's not available elsewhere. Kasi pinag-usapan na ni General Torre na nautusan siya ni Chief PNP. So, ano yung problema sa executive privilege dito? Hindi naman kayo military o diplomatic corps, hindi naman diplomatic communications to ng Pilipinas at ICC. Wala naman kaming tinatanong sa ganon. Bakit hindi masagot yan?
Maliwarag naman po yung Supreme Court at may limitasyon naman yung executive privilege. Tinatanong lang, sino nag-utos? Paano ba? Ano ho kasi, decision-making process po ng Executive Department ay mahirap pong ilabas lahat ng nangyayari. Ito yung purpose of executive privilege. That's the purpose, that's the reason why this doctrine was ruled, was drawn by the Supreme Court in the different cases. Ayan na. Wala na. Puro palusot na po itong si Remulla. Wala talaga tayo makukuha dito. Alam nyo, mga kababayan, ito nga ho yung, nangyari. Diba? Na-contempt po yung si Ambassador kasi nga nagsisinungaling siya na hindi daw niya alam kung nadala sa local court o hindi si Pangulong Duterte. Siya ho ang kasama mula sa eroplanong sinundo sa eroplanong galing Hong Kong, sinundo niya doon hanggang hinatid niya doon sa dahig, di ba? Tapos sasabihin niya, hindi ko po alam. Ano to, nag-disappear bigla si Pangulong Duterte sa harapan mo, nandun ka all throughout. Oh. Kasi nagbida-bida ka na ikaw ang nangyari kasi ito mga kababayan, sa totoo lang, feeling ko, siya yung inatasan. O ikaw ang parang mag-pretend na Interpol. Ikaw yung, hindi kasi mansinin niyo sabi sila ng sabi ng Interpol. Pero wala ka mahagilap na Interpol yan. Hindi, sumusunod lang kami sa courtesy lang ito ng Interpol. So parang akala ko nga nung una, sa totoo lang, akala ko parte ho sila ng mga Interpol. Hindi po pala. So ibig sabihin, mga kababayan, isang malaking katarantaduhan po pala yung talagang nangyari. Di ba? Tapos, sasabihin niya ngayon, wala akong alam. Parang nahuli mo ng nakapatong. Sasabihin mo, hindi ko, wala akong ginagawa. Wala akong ginagawang masama. Faithful ako sa'yo. Parang ganun. Nahuli mo na yung asawa mo nakapatong, tapos faithful pa rin siya. Hindi, lang ito, nagtitiklop lang ako ng damit. Parang, tiklop ng damit, nakapatong ka. Oo, inaabot ko lang. Ba't bumobomba ka? Hindi, exercise ako. Bakit siya ka nakapatong? Nadapa siya. Yung huling-huli mo na, nagsisinungaling pa. Pakagago din, di ba? Ayan, na-contempt siya. Kaya lang, ito problema. Ayan. Siyempre, mga kababayan, dahil nga sa sobrang lupit po ng ating waiter ng pambansang waiter na si Chis Escudero. Ayan, no? I'm extremely disappointed by the decision of the Senate President. Chis Escudero. Ito ang nagsasalita dito si Senator Amy. Not to sign the contempt order issued by the Senate Committee on Foreign Relations against Ambassador Lacanilao. Ano pa yan? As a result, hindi ko kasi mabasa as a result of inexplicable decision of the Senate. Senate President, Ambassador Lacanilao is free to walk. Naku po, hours after the matindi. Sa madaling salita, bahag ang buntot. Ito. Sino ngayon? Ito ang tanong dito. Sino ngayon na nag-utos dito kay Chis Escudero na wag niya sundin ito? Huwag mong sabihin, Chis Escudero, desisyon mo na naman yan. Huwag mong sabihin na ikaw lang ang nagdidesisyon. Alam mo, nakakalungkot talaga Pinost ko nga ito sa FB ko. Nakakalungkot kasi talagang kontrolado na nila lahat. Para na talagang martial law nangyayari sa Pilipinas. Kontrolado na po ng ewan ko kung sino ba nagko-control. Si Marcos ba? Parang duda naman ako si Marcos Walang alam yun Mahinang nila lang yun Feeling ko talaga nagko-control niya si Lisa Marcos. Dinidiktahan niya. Tapos baka si Romualdez talaga kinokontrol. Tapos wala nang magawa. Basta yung si BBM, bigyan mo lang ng
Tingnan mo lang dyan sa tabi. Ayos na yan. Oh, di ba? Pa-take mo lang yan ng ano. Okay na yan. Ha? Tapos tayo nang bahala sa pagpapatakbo ng gobyerno. Baka ganun eh. Ano sa tingin ninyo? Hindi, ako sa tingin ko, naniniwala talaga ako sa sinabi ni Pangulong Duterte na mahinang nilalang si Marcos. He cannot plan these things. Hindi niya mapaplano itong ganito. May ibang nagplano dito. It's either yung asawa o si Romualdez. I-comment nyo nga kung sino sa tingin ninyo ang nagplano nito. Yung asawa ba is si Romualdez? Diba? Imposible o kasi. Napakalabo po na si ano ho ito. Si Marcos ho. Ito naman si Jesus Escudero. Wala talagang ano. Dapat palitan na ho ito. Wala palang kwenta talaga itong maman to. Walang bayan. Wag na lang mag-hearing. Hindi, alam mo kanina nga nung una, nung pinanonood ko yan, ang haba-haba, nung ako'y naglakad. As in, kasi ang goal ko sa Japan at least maka 10,000. Kung possible nga, 15,000 ang aking steps kada araw. So, lakad lang ako ng lakad habang nakikinig nitong hearing na to. Alam mo, unang naisip ko, tangina, walang kwenta tong hearing natin. Bakit? Wala namang aamin eh. Kahit huling-huli mo na, hindi sila aamin. Kahit anong baliktarin mo, walang aamin dyan. Kaya nga sabi ko, nung narinig ko yung sinabi ni Senator Robin na parang nag-usap sila, na parang pinagbawalan silang i-contempt, o parang sinabihan sila, o parang napagkasunduan, I'm not sure kung anong talaga nangyari. Pero yung sinabing ganun, sabi ko, tangina, ano pa? Ba't pa tayo nag-hearing? Ba't pa pala kayo nag-hearing? Kung hindi nyo rin naman pala kayang i-contempt yung nagsisinungaling, di ba? Oh. Pero nung kinontempt ni Bato tong si feeling ko hindi sumunod si Bato eh. Feeling ko hindi sumunod si Bato sa usapan eh. Kinontempt niya itong si pangalan nito, si Ambassador, di ba? Nagulat siguro. Kaya nga parang may video, di ba, nakita nyo nung na-contempt siya. Parang nagulat. Parang, sandali, akala ko ba usapan natin? Wala contempt. Kaya nga kami umatin. Parang nagulat. Ang problema. Ito ang problema. Ang desisyon na doon sa Senate President. Walang kwenta yung Senate President natin. Ewan ko kung under desire din ba ito ni Lisa Marcos o... alam mo, sorry Cheese ako nagtatanong lang Cheese. Ito tanong lang, kanino ka ba under desire? Kay Heart Evangelista o kay Lisa Marcos? Ha? Gago! Hindi, ako nagtatanong lang kasi ito, alam mo, hindi maganda para sa'yo to. Diba? Hindi maganda. Bitin nga ang mga Pilipino kasi kitang-kita na nagsisinungaling si Remulla, nagsisinungaling si Marbil, nagsisinungaling si Torre. Tapos, ito ang pinakamatinding lantarang pagsisinungaling. Nung kinontempt, tsaka mo pa hindi pinirma. Anong klase to? Tigil nyo na yung hearing. Walang kwenta talaga yung hearing.